What's up, KG? Welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, nandito tayo ulit sa Coin Bureau, no? Para pag-usapan natin itong kanilang post na nangyari sa South Korea. Grabe naman ito. Talaga nakakapanlumo ito, no? Alam mo ba na kung ano yung pinakamasakit dito? Hindi yung nalugi kay. Hindi rin yung bumagsak yung market, no? Ang pinakamasakit dito yung pakiramdam na akala mo ito na yung pagkakataon mo na makaahon talaga sa buhay. Pero ilang minuto lang, naubos lahat. So, ganito yung nangyari sa South Korea, no? So, basahin natin yung news, no? Sabi ng Coin Bureau dito, just in, over 360,000 South Korean margin accounts has been reportedly wiped out as the country endures one of the worst market crashes in its history. Nearly two-thirds of the liquidated accounts belong to the investor under 35. Grabe, mga kasing idaran ko to, guys. Kawawa naman tayo. Highlighting how heavily younger traders have been hit by the ongoing market rout. Yung Kospi, grabe naman ito. Nakakapanlumo naman ito. So, halos two-thirds, no? Sa kanila, talagang yung mga taong wala pang 35 years old, no? Ibig sabihin, ito yung mga bagong empleyado, fresh graduate, mga young professional, mga bagong magulang, mga taong nagsisimula palang buuin yung kanilang pangarap o kinabukasan. Pero ang tanong kasi dito, bakit? Bakit mas maraming kabataan yung pumapasok sa mga high-risk trading at bakit hindi lang ito problema ng South Korea kundi pati dito sa Pilipinas? So, pag-usapan natin yan. So, just to be clear, hindi tamad ang kabataan. Kapag sinabi kasing maraming kabataan ang nagtitrade, may mga nagsasabing tamad kasi ayaw magtrabaho. Gusto instant na yayaman. Pero sa tingin ko hindi yun yung totoong kwento eh. Kung ikaw ay nasa early 20s, magkano yung renta, magkano yung pagkain, magkano yung pamasahe, magkano yung tuition, magkano yung insurance, magkano yung bahay. Kapag tumataas yung bilihin ng presyo ng lahat, no? Hindi naman ganun kabilis ang pagtaas ng sweldo eh. Kaya maraming kabataan yung naghahanap ng shortcut. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil pakiramdam nila kahit anong sipag nila, hindi sila makakahabol. At dito na pumapasok yung trading. Dito nagsisimula ang pinakamalaking problema. So, hindi lang trading mismo yung kalaban natin, no? Kundi yung expectation. So, sa social media, makikita mo kasi $100, naging $10,000, one trade lang, resign na ako, Lambo, financial freedom. Kapag araw-araw mo nakikita yan, unti-unti ka na naniniwala na normal yun. Pero hindi ba nakikita yung libo-libong nalugi? Hindi viral ang pagkatalo, viral ang panalo. Parang sugal, no? Pinapakita ang nananalo, pero hindi pinapakita yung mga milyong-milyong natalo. At ang mas nagiging malaking panganib dito, ang lahat dahil sa isang bagay. Kaya sila na de-delegates, no? Leverage. Pero paliwanag muna natin ano ba yung margin trading. So, marami nag-aakala na mas malaki ang leverage, mas mabilis ang pagyaman. Pero ang totoo, mas mabilis din yung pagkaubos o pagka-liquidate mo dito. Isipin mo may 10,000 ka. Pag nag-times 10 ka na leverage, parang may 100,000 kang puhunan. Kapag tumaas yung market, malaki yung kita mo syempre. Pero kapag bumaba ng kaunti, pwede nang maliquidate agad yung account mo. Hindi ka lang lugi, masisiro ka pa. Ito yung nangyari sa napakaraming South Korean investor. At bakit nga ba karamihan sa kanila nasa edad 20s at 30s? So, unang-una sa generation na to, pinakamataas ang gastos, pinakamahal ang bahay, pinakamahal ang edukasyon, pinakamahal yung pagpapalaki ng pamilya, pero hindi naman pinakamataas ang sweldo. Kaya kapag may nakitang opportunity, natural lang nasusubukan, hindi dahil saking, kundi dahil desperado na. Pero may isa pang dahilan dito na mas tahimik. So, hindi lang inflation yung kalaban. Comparison din. Kasi ikaw nag-overtime ka. Sabihin natin ikaw nag-overtime ka. May kaedad ka, nagpo-post ng mga sasakyan, nagpapakasyon, 6-digit yung kinikita, may mga crypto gains pa, nananalo sa trading. Unti-unti mo tinatanong sa sarili mo, bakit siya kaya niya? Dapat siguro mag-trade na rin ako. Pero hindi mo alam, baka utang pala yung kotse, baka edited yung screenshot, o baka isang panalo lang ang pinost.
hindi ang 10 talon. Diyan na pumapasok yung pinaka mapanganib na emosyon sa investing, yung FOMO, fear of missing out. Kapag tumataas yung market, siyempre pakiramdam natin ikaw lang yung hindi kumikita eh. Kaya pumapasok ka. Late ka na, kaya pagka bumagsak, takot ka. Nagbebenta ka paulit-ulit. No? Buy high, sell low. Ito yung cycle ng maraming retail investor. Pero ibig bang sabihin, masama na yung trading? So, hindi. May mga professional traders, kumikita sila. Pero isipin mo, ilang taon sila nag-aral. Yan ang tatandaan nyo. Ilang taon pa sila nag-aral. Kukumpara mo yung unang araw mo ng pagtitrade sa dekada nilang pagtitrade. Ikaw na baguhan na sundalo, laban doon sa mga ex-military na mga veterano na. Parang ganun yung labanan. Ikaw ang hawak mo sa digmaan, kutsara, ang gamit nila, yung mga armalite nila. Diba? Ganun yung comparison, no? So, ilang taon sila nag-aral, ilang libong oras sila na ginugol nila sa pag-aaral, ilang beses silang natalo bago sila maging consistent. Yan ang problema. Marami yung gustong kumita na parang professional pero hindi sila dumadaan doon sa proseso ng pagiging professional. Trading is a profession. Hindi siya sideline na madaling pagkakitaan. Pero kung ganun, ano yung mas magandang unahin? Bago mag-leverage, bago mag-futures, bago mag-options, bago ka mag-meme coin, tanungin mo muna yung sarili mo. May emergency fund ba ako? May insurance ba ako? May ipon ba ako? May long-term investment na ba ako? Kapag wala, baka mas maganda na unahin mo muna yon. Dahil ang trading ay dapat risk capital lang. Hindi pang tuition, hindi pang renta, hindi pang emergency fund. At ito yung pinakamalaking aral mula sa South Korea. Hindi market crash, hindi liquidation, hindi leverage, kundi kapag ang tanging pag-asa mo para yumaman ay isang trade, napakabigat ng pressure. Kapag nanalo, gusto mong ulitin. Kapag natalo, gusto mong bumawi. Hanggang sa maubos ka. So, itong balita na to mula sa South Korea, hindi lang ito tungkol sa 360,000 accounts. Ito ay kwento ng isang generation. Isang generation naghahanap ng paraan para makahabol sa mataas na paggastusin. Hindi yumaman para lang makahabol sa gastusin. At oo, may mga pagkakataon talagang yung may yumayaman sa investing. May pagkakataon din na kumikita sa trading. Pero hindi ito dapat nakabase sa emosyon, hindi sa hype, hindi sa pressure, hindi sa inggit. Ang pinakamabilis na paraan para mauubusan ka o mawalan ka ng pera dito ay yung pagmamadaling yumaman. Habang ang pinakamabagal ay karaniwan na kadalasan siya pa yung pinakamatibay. Unti-unti, disiplina, consistency at tamang kaalaman. Kasi syempre, hindi ang pinakamabilis ang nananalo sa financial journey, kundi ang pinakamatagal na nananatili sa laro. So kayo, palagay nyo, no? Sa talagang closer to home itong ating balita na to. Talagang sa pool, lalo na ako dati nagtitrade ako pero na-realize ko yung mga bagay-bagay na kailangan natin unahin muna ating mga emergency fund. Kailangan yung mga long-term muna na mga plano natin saka tayo mag-risk sa mga ganong klase ng mga no. So hindi ko sinasabing mali ang pagtitrade pero kailangan na pag-aralan muna. Kagaya nyo, kasabay ko, kung gusto ninyo, pag-aralan natin sabay-sabay yung pagtitrade. So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat, sa ating mga supporters at subscriber. Ma'am sir, maraming salamat sa inyo lahat. Saludo sa inyo at kung may natutunan kayo dito, i-like, i-share at siyempre mag-subscribe na rin kayo dito sa aking channel para sa mga susunod nating mga pagkikwentuhan. So yun lang, no? So magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!